Ibinunyag ng Apple ang Mac operating system 26 taho, ilang buwan na ang nakalipas at inaasahang ilalabas ito bago matapos ang Setyembre. Talakayin natin ang mga bagong tampok na aasahan mo. Una ay itong bagong liquid glass na interface. Makikita mo kung paano nagbago ang itsura ng dock, kung paano nagbago ang itsura ng mga icon, may kaunting kislap sa mga gilid. Ganito rin sa mga widget. At kung titingnan mo dito sa menu bar, ang background ay ganap ng transparent na maaari nang baguhin sa settings. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan ang mga muling dinisenyong icon simula sa preview. Text edit, stickies, photo booth, migration assistant. Macintosh hard drive na ngayon ay mas mukhang modernong solid-state drive kaysa sa totoong hard drive. iPhone mirroring. Font book, disk utility, digital color meter, contacts, clock, calendar, automator na sa tingin ko ay astig ang itsura, chess, at ang trash can. Ganito ang itsura nito kapag walang laman at ganito naman kapag puno. Pinalitan na ng apps ang launchpad at parang pinagsama na ito sa spotlight. Mayroon ding ilang bagong cursor sa Mac operating system taho. Mas bilugan na ngayon ang default cursor. Ang text cursor crosshairs ay bilugan din. I-zoom in. Ginawang simple ang kamay para hindi na magmukhang guwantes at masasabi kong kamukha ito ng Windows pointer. Narito ang galaw, palakihin at palakihin ulit. Makikita nyo, target ng Apple ang mas pabilog, moderno at simpleng itsura gamit ang liquid glass sa Mac OS taho. Makikita mo rin ito sa Windows. Halimbawa, ito ang Finder at talagang bilog na bilog ang mga kanto kumpara sa Mac OS Sequoia. Habang ang mga sidebar at button ay parang lumulutang sa ibabaw ng window, imbes na maging bahagi talaga ng window. At kapag may pinili ako sa menu bar, makikita mo na pati yung background button ay bilog na bilog kumpara sa Mac operating system Sequoia. At sa kaliwa ng mga items sa menu, may mga simbolo na dati namang wala doon. Ang mga slider at toggle ay may liquid glass effect din. Habang ina-adjust ko ang slider, nagmumukhang transparent na salamin ito. At nangyayari rin ito kapag nag-click ka ng toggle button. At dito sa itaas ng menu bar, ang control center ay lubusang dinisenyo muli. Pag-uusapan natin mamaya ang kakayahan ng control center. Gusto kong mas mapag-aralan ang mga sidebar sa Mac OS taho. Sa Mac OS Sequoia, transparent ang sidebar, pero naaapektuhan lang ng nasa likod ng window, hindi ng loob ng window. Hindi talaga ito nagkaroon ng saysay para sa akin dahil hindi naman ako interesado sa nangyayari sa likod ng ginagawa ko. Mas mahalaga sa akin kung ano ang nangyayari sa aktibong window. Sa Mac OS taho, binago na ng Apple ang ganitong asal. Ngayon, lumulutang na ang mga sidebar sa ibabaw ng nilalaman mo. Kita mo, nag-zoom in ako sa larawan at lumalabas ito sa likod ng sidebar. Nagdadagdag ito ng refraction effect na kapaki-pakinabang dahil nakikita ko pa rin ang nilalaman at may konteksto ako, kumpara dati na nawawala ito sa likod ng sidebar. Meron ding hide sidebar button na makikita mo sa buong sistema ng Mac OS taho. Nakakatuwa pa, kahit paliitin ko ang window sa pinakamaliit na sukat, hindi nawawala ang sidebar. Sa Sequoia, kapag pinapaliit mo ang isang window, halimbawa sa Photos app, sa pinakamaliit nitong sukat, automatikong magtatago ang sidebar at kapag pinalaki mo ulit ang window, babalik ito. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng app may liquid glass effect. Kung titingnan natin ang keynote dito, makikita mo na ang mga button, sidebar at pati na rin ang mga slider ay wala pang liquid glass effect na naka-apply. Sana ay i-update ng Apple ang mga app na ito sa mga susunod na buwan. May bagong paraan para i-customize ang Mac OS design. Sa system settings, sa ilalim ng appearance, makikita mo na ngayon ang bagong seksyong folder color. Dito, maaari mo talagang baguhin ang kulay ng mga folder sa buong sistema. Narito ang graphite, nandyan ang purple, at narito ang orange. Ngayon, maaaring hindi ka masaya sa mga default na kulay na ito, kaya pwede kang pumunta dito sa pagpili ng kulay at pumili mula sa color slider na nagbibigay daan sa iyo na hanapin ang eksaktong kulay na gusto mo.
Kung gusto mong itugma ang kulay ng wallpaper mo, gamitin ang color picker para piliin ang eksaktong shade na gusto mo. Mayroon ding bagong seksyon na tinatawag na estilo ng icon at widget. Dito, pwede mong baguhin ang itsura ng mga icon gaya sa iOS 26. May default dark na pwede mong itakda na laging madilim o magdilim lang tuwing gabi. Clear na pwede mo ring itakda bilang malinaw na madilim o malinaw na maliwanag. May tinted din na tugma sa kulay ng folder na pinili mo. Pwede kang pumunta rito sa ibaba para palitan ang kulay ng icons at folders. Naa-apply din ang kulay na ito sa mga widget at may bagong paraan para baguhin ang mga folder. Sa pag-right-click at pagpili ng Customize Folder, pwede kang magdagdag ng simbolo para maging kakaiba ang itsura ng folder kumpara sa iba sa system. Maaari mo ring palitan ang kulay ng bawat folder gamit ang button na ito. Mayroon ding bagong animasyon kapag may inilalagay ka sa isang folder. Makikita mo, bumubukas ang folder at pumapasok ang bagong file sa icon na astig para sa akin. Sa macOS Sequoia, inilipat ang screensaver area sa ibabaw ng wallpaper section. Sa wallpaper section din, pwede mong i-customize ang itsura ng orasan. Pwede mong baguhin ang itsura ng font at ang kapal nito. At sa wakas, inilipat na rin ng Apple ang volume indicator mula sa gitna ng screen. Ginawa na nila ito sa iPhone gamit ang iOS 13.6 na taon na. Pero ngayon, lumalabas na ang volume indicator sa taas na kanan, hindi na sa gitna na natatakpan ang content. Ang astig din dito, kapag sinimulan mong baguhin ang volume, pwede ka talagang pumunta dito gamit ang iyong cursor at i-drag din ang slider. Sa ngayon, wala pa ring madaling paraan mula sa Apple para mag-scan at tanggalin ang mga hindi na kailangan na files. Imbes, nire-recommenda nilang ilagay mo lahat ng files sa iCloud na madaling mapuno, tapos hikayatin kang mag-subscribe para sa dagdag storage. Kaya inire-recommenda ko pa rin ang Clean My Mac para mahanap at burahin ang malaking junk files. Pumunta sa File, piliin ang Export As, at andun na ang bagong opsyon na mag-export bilang Markdown file. Sa System Settings, ang dating Control Center na section ay pinalitan na ng menu bar. Malamang dahil mas may kinalaman ang mga opsyon dito sa menu bar. At ang Control Center mismo ay technical na bahagi rin ng menu bar. Dito, pwede mong piliin kung anong control ang lalabas sa menu bar at pwede mo ring hindi payagan ang third party na control na lumabas, bagay na di magawa sa Sequoia. May bagong Add Controls button na nagbubukas ng gallery para ipakita lahat ng control na pwedeng idagdag sa Control Center o menu bar. Pwede mong i-scroll, i-drag papasok, i-customize ang ayos ng mga button, i-right-click at i-resize ang mga ito. Dito, pwede kong gawing medium ito. Kapag nakafocus, pwede ko itong gawing malaki. At pagkatapos, pwede ko ulit silang paliitin. Pwede ka ring magdagdag ng control mula sa third-party at iPhone apps. May bagong iPhone mirroring na nagpapalabas ng live activities mula iPhone sa Mac menu bar. Kapag clinic mo ito, bubukas ang iPhone mirroring at dadalhin ka sa live activity na iyon. Sa wakas, magkakaroon na ng phone app sa Mac. Matagal nang pwedeng tumanggap at gumawa ng tawag sa Mac gamit ang iPhone mula pa noong Mac Operating System X Yosemite. 2014 pero dati walang sariling phone app. Sa halip, kailangang simulan ang mga tawag gamit ang Messages o FaceTime apps. Kaya bakit matapos ang 11 taon, ngayon lang naglabas ng phone app para sa Mac ang Apple? Sa tingin ko, paghahanda ito para sa 5G MacBook na ilalabas sa susunod na taon. Ngayon, dinala ng phone app ang call screening, hold assist at live translation sa Mac. Kaya pareho na ito ng features ng iPhone. May dial pad para mano-manong ilagay ang numero at ang recent calls at voicemail ay automatikong nagsisync mula sa iPhone. Mas pinaganda na ang interface ng mga papasok na tawag. Hindi na makitid na notification banner, kundi mas malaking parisukat na panel na may contact poster ng tumatawag. Darating na rin ang Journal app sa Mac matapos ang 2 taon sa iPhone na may parehong kakayahan tulad ng paggawa ng entries, pagdagdag ng larawan mula sa photo library, pagkuha ng larawan gamit ang MacBook camera, pagdagdag ng lokasyon at paggawa ng audio recording. At lahat ng entry na ito ay masisync sa Mac, iPhone at iPad mo.
At ang Games app ay darating na rin sa Mac kasabay ng sa iPhone. Noon, pwedeng maglaro ang Mac user sa App Store. May arcade kung may Apple Arcade Plus subscription at Play section para maghanap at mag-download ng iba pang laro sa Mac. Ang bagong dedicated Games app ay may unique na features tulad ng Continue Playing section na parang continue watching sa Apple Television kaya mas madali kang makabalik sa larong nilalaro mo. Meron ding mga social feature para makita mo kung anong mga laro ang nilalaro ng mga kaibigan mo at para maikumpara ang inyong mga kakayahan gamit ang leaderboards. Sa ilalim ng library, makikita mo ang sarili mong mga achievement at isang listahan ng lahat ng larong nalaro mo na. Ang pinakabagong app sa macOS Tahoe ay Magnifier. Isa talaga itong kapaki-pakinabang na feature kung nahihirapan kang basahin ang isang bagay na malayo o nagbabasa ka ng teksto sa papel na masyadong maliit. Halimbawa, sinusubukan mong basahin ang teksto sa likod ng librong ito pero hindi mo mahanap ang iyong salamin. I-click mo lang ang button na ito para ipakita ang natukoy na teksto, tapos itapat mo ang teksto sa camera at magsisimula na itong basahin ito. Gumagana ito hindi lang sa built-in camera, kundi pati sa camera ng kahit anong nakakonektang iPhone. Ngayon, talakayin natin ang preview app at ang bagong tampok nito. Sa dark mode, pumunta sa view at piliin ang gamitin ang dark appearance para sa PDF. Babaguhin nito ang PDF background para umangkop sa dark mode. Mawawala rin ang epekto kapag pinatay ang dark mode. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Safari. Kung pupunta ka sa settings, mapapansin mong tinanggal na ng Apple ang opsyon na mamili sa standard o compact tab views. Sa macOS Tahoe, pinagsama na nila ito. Halimbawa, ang bagong Safari tab bar ay automatic nagbabago ng kulay batay sa website background. Dito, dahil pula ang dominanteng kulay, nagiging pula rin ang header. Sa website na ito, asul ang kulay. Dito, naka-dark mode kaya itim. Sa start page, default na abong gray ang kulay. Ito rin ang parehong epekto na nangyayari sa nakaraang version ng Safari, pero sa compact view lang, habang ang website address ay palaging nakafix sa itaas ng window, katulad ng dati sa standard tab view. Maraming tao ang ayaw sa color matching toolbar kaya pwede mo itong i-off sa settings sa appearance, piliin lang ang show color and tab bar. Kapag pinatay ko, babalik ito sa neutral na kulay. Pag binuksan ko, tumutugma ito sa website shortcuts. Sa Mac operating system Tahoe, may automations na ngayon. Kaya kung pupunta ako dito sa automation at i-click ang plus button, makikita mong pwede akong mag-trigger ng automation depende sa iba't ibang parameters. Halimbawa, kapag may alarm na na-stop, isang partikular na oras ng araw, kapag nakatanggap ako ng isang partikular na email, kapag nakatanggap ako ng isang partikular na mensahe, o kapag nakakonekta ako sa Wi-Fi. Ngayon, tandaan mo nung sinabi ko kanina na wala na ang Launchpad at pinalitan na ito ng tinatawag na apps? Sige, tingnan natin yan ngayon. Kapag naklik mo ang apps dito, makikita mo na parang spotlight ang itsura pero may listahan din ng lahat ng apps mo sa ilalim. Sa macOS Tahoe, mas mabilis mo nang maa-access ang apps at makakapag-search sa system. Kapag pinindot mo ang spotlight button sa keyboard, lalabas pa rin ang spotlight search pero wala na ang listahan ng apps sa ilalim. Dito, kapag nag-search ka, may listahan ng default na filter sa ilalim. Kung gusto mo lang ng pages, i-click mo lang iyon at pages, files lang ang makikita. Pwede mo rin itong gawin gamit ang bagong button sa kanan ng search bar. Kung apps ang hanap ko, i-click ko lang ang button na ito. Kung files naman, piliin ko lang iyon. Maghahanap rin ito ng files sa iPhone mo kapag nakakonekta gamit ang iPhone mirroring. May pangatlong button dito, Actions, na bago sa macOS Tahoe. Dito, maaari kang gumawa ng mga bagay tulad ng paglikha ng note o pagpapadala ng email ng mas mabilis kaysa dati. Hindi ko na kailangang magbukas ng Notes app. Pwede na lang agad magdagdag ng key. Halimbawa, bagong note para sa bagong note at kapag nasa Actions bar ako, pwede ko lang i-type ang bagong note enter. At ito ay isang mabilis na paraan para gumawa ng bagong note. Pwede ko itong lagyan ng pamagat na video idea sa iCloud Notes, pindutin ang enter. At ayan, may bago na tayong note na nagawa. At ang ganitong klase ng shortcut ay pwede mong gawin sa iba't ibang aksyon kasama na ang pagpapadala ng mensahe, pagpapakita ng mga kwento, pagpapadala ng email, pagbubukas ng libro, at kahit ang random na pagbuo ng numero.
Pero ang talagang astig ay ang huling button dito sa kanan na tinatawag na clipboard. Ipinapakita nito ang lahat ng kinopya mo sa nakalipas na 8 oras. Wala akong nakopyang kamakailan kaya walang resulta. Kapag may nakopya ako, makikita mo itong lalabas. Halimbawa, kapag kinopya ko ang mga text na ito sunod-sunod, lahat sila ay lalabas dito sa clipboard. Ipinapakita pa nito ang oras ng pagkopya ng item. Halimbawa, gusto ko itong ilagay sa keynote. Pwede ko itong buksan dito, i-click at i-drag, at narito na ang nakopyang text. Ngayon, silipin natin ang messages dahil may bagong features dito. Dito, pwede mong palitan ang background ng usapan at baguhin ang itsura gamit ang iba't ibang filter. May suporta na rin para sa mga poll, group chat indicators, at Apple Pay sa mga group message. Ngayon, may adjustable snooze duration na ang clock app gaya ng sa iOS 26. Kaya imbes 9 na minuto lang, pwede mo na itong itakda mula 1 minuto hanggang 15 minuto. Kung nagamit mo na ang MacBook sa kotse o eroplano at nahilo ka, sinubukan ng Apple pigilan ito sa taho gamit ang Vehicle Motion Cues. Hanapin ito sa settings sa Accessibility tapos Motion. Sa ibaba, makikita mo ang Vehicle Motion Cues na pwede mong i-on. Makikita mong lilitaw ang mga tuldok sa paligid ng gilid ng screen at maaari mong i-customize ang mga tuldok na ito sa pamamagitan ng pagpili ng iba't ibang kulay, pagpapalaki ng mga ito at kahit pagdagdag pa ng mas maraming tuldok. Sa Read and Speak, may accessibility reader na nagpapabukas ng teksto mula sa kahit anong app sa bagong window kung saan pwedeng ayusin ang legibility, typeface, laki at pababasahin ng malakas ang teksto sa bilis na 0.8 hanggang 2x. Gusto kong gamitin ito para sa Apple News articles kasi hindi sinusuportahan ng Mac ang audio articles gaya ng sa iPhone at iPad. Sa Accessibility Reader, napapakinggan ko ang artikulo habang may ginagawa pa akong iba. Mayroon ding bagong feature na pagkilala ng pangalan na nagpapahintulot sa Mac na matukoy kung may naririnig itong nagsasabi ng pangalan mo sa paligid mo at pagkatapos ay ipapaalam ito sa iyo. Kaya lahat ng iyan ang mga bagong feature na darating sa macOS Tahoe na inaasahang magiging available sa publiko mamaya ngayong buwan. Ito ang Apple Explained. Salamat sa panunood. Magkita tayo sa susunod na video.